Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Javier Santos. At ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng pagkontrol sa asukal sa dugo gamit ang daikon at itlog. Marami sa inyo, lalo na ang mga may diabetes, ay baka nag-iisip na kailangan ninyong iwasan ang mga gulay na mayaman sa starch tulad ng labanos dahil sa takot na tataas ang inyong blood sugar. Kung ganoon, nakagawa kayo ng isa sa pinakakaraniwang pagkakamali na madalas kong nakikita sa aking klinika. Ito ay isang maling paniniwala na nagiging sanhi upang hindi ninyo napapansin ang isa sa pinakasimpleng natural na solusyon sa inyong sakit. Ang kabalintunaan na gusto kong malaman ninyo mula sa simula pa lang ay ang puting labanos, daikon, kapag ginamit ng tama at sinamahan ng mura at madaling mahanap na pagkain, ang itlog ay hindi lamang hindi magpapataas ng inyong blood sugar, kundi magiging isang natural na lunas na makakatulong sa inyo na kontrolin ang inyong post-meal blood sugar levels sa kamanghamanghang paraan. Makakatulong ito na putulin ang biglaang pagtaas ng blood sugar na unti-unting makakabawas sa inyong pagdepende sa malalakas na gamot. Hindi ito tsismis, kundi isang formula na napatunayan sa pamamagitan ng siyentipikong mekanismo at tradisyonal na medisina. Pangako ko, basta panoorin ninyo ang buong video na ito, magkakaroon kayo ng isang epektibo, madaling gawin, at lalong-lalo na murang solusyon upang labanan ang sakit na ito. Maligayang pagdating sa aking channel. Ako si Dr. Javier Santos. Mayroon akong 12 taon ng karanasan sa pakikipagtulungan sa libu-libong pasyente na may type 2 diabetes na lampas 50 taong gulang. Lubos kong naiintindihan ang hirap ng labis na pagbabawal sa pagkain, ang manipis na katawan, pagkapagod at ang patuloy na pag-aalala tungkol sa mga komplikasyon. Maraming pasyente ang nahihirapan dahil sa takot na kumain ng simpleng pagkain dahil lamang sa mga walang basehang tsismis. Ngayon, babaliin ko ang maling konsepto tungkol sa dakon at itlog. Hindi na tayo basta magbabawal ng walang kaalaman, kundi matututo tayong gawing kaibigan ang kaaway. Makikita ninyo na ang pagkain na akala ninyo ay ipinagbabawal ay maaaring maging isang mahusay na tulong sa paggamot. Ipapakita ko ng malinaw ang siyentipikong mekanismo kung bakit ang fiber sa daikon at ang protina sa itlog ay nagiging isang perpektong pares na tumutulong upang mapabuti ang sensitivity ng insulin. Kasabay nito, ipapaliwanag ko ang mekanismo ng tradisyonal na medisina tungkol sa kombinasyon na ito na nagpapabuti ng ki enerhiya at nagpapayaman ng dugo upang makita ninyo na hindi ito tsismis kundi isang praktikal at may basehang solusyon. Pangako ko, pagkatapos ng video na ito, magkakaroon kayo ng isang subok na formula, isang madaling gawin at napakabisa na pagkain na maaari ninyong isama sa inyong pang-araw-araw na dieta. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa aking channel upang suportahan ako at tandaan na ibahagi ang video na ito sa iba pang mga pasyente na may diabetes. Ito ang paraan upang sama-sama nating maipalaganap ang praktikal na halaga ng kalusugan. Mayroon akong natatanging kaso sa klinika. Si Mang Tonyo, 65 taong gulang, ay isang napakamabusising tao. Sobra siyang pumili sa pagkain, halos puro brown rice, gulay at pinakuluang karne lang ang kinakain. Takot siyang kumain ng labanos at itlog dahil narinig niya na ang mga masustansiyang pagkain ay madaling magdulot ng sakit o na ang mga gulay ay mayaman sa starch kaya kailangan iwasan. Ngunit nakakagulat, pagkatapos ng 6 na buwan ng labis na pagbabawal, bumaba ang kanyang fasting blood sugar ngunit ang kanyang post-meal blood sugar, postprandial glucose ay laging pabago-bago at minsan pa nga ay mas mataas kaysa dati. Nang tanungin ko ng detalyado, napagtanto ko na si Mang Tonyo ay kulang sa isang natural na konduktor na tumutulong upang mapanatili ang stable na blood sugar pagkatapos kumain. Ang labis na pagbabawal niya sa pagkain ay nagtanggal din ng magandang fiber tulad ng sa daikon at mataas na kalidad ng protina tulad ng sa itlog. Kulang ang katawan niya sa mga sangkap upang mapabuti ang sensitivity ng insulin. Mas malala pa, kulang siya sa fiber at bitamina na nagdulot ng mas malaking kaguluhan sa proseso ng pagtunaw ng asukal at taba sa katawan. Gustong bigyang diin ni Dr. Javier Santos na ang walang batayang pagbabawal sa pagkain ay nagdudulot din ng matinding kakulangan sa micronutrients at fiber. Hindi lamang ito nagiging sanhi ng pagkapagod kundi nagpapahirap din sa pagkontrol ng sakit dahil ang katawan ay laging kulang sa mahalagang nutrients para sa metabolismo. Ikinuwento ko ang kaso ni Mang Tonyo
upang maunawaan natin na minsan ang solusyon sa sakit na ito ay matatagpuan sa mga simpleng bagay na madaling makuha sa ating kusina at hindi sa mamahaling supplements o matinding pagbabawal sa pagkain. Pamilyar ba sa inyo ang sitwasyon ni Mang Tonyo? Mamaya, mas ipapaliwanag ko kung bakit mapanganib ang labis na pagbabawal sa pagkain. Ngayon, alamin natin ang siyentipikong mekanismo ng daikon. Alam ba ninyo na ang glycemic index ng puting labanos ay halos 32 na mas mababa pa kaysa sa ilang karaniwang gulay? Tama, habang ang ibang mga gulay ay madalas na tinatanggal sa dieta, ang daikon ay isang eksepsiyon. Ang dahilan ay nasa dalawang pangunahing sangkap. Una, ang insoluble fiber. Ang puting labanos ay napakayaman sa ganitong uri ng fiber. Kapag kinain ninyo ito, ang fiber ay bumubuo ng isang network sa maliit na bituka. Ang network na ito ay nagpapabagal sa proseso ng pag-absorb ng glucose sa dugo. Ito ay parang isang natural na sugar filter na tumutulong upang hindi biglang tumaas ang blood sugar pagkatapos kumain na tinatawag na down glucose spike effect. Pangalawa, ang mga active compounds na raphanin at isothiocyanates. Ito ay mga sulfur compounds na may kakayahang mag-stimulate sa atay upang gumawa ng bile at sumuporta sa detoxification function. Mas mahalaga, nakakatulong ang mga ito sa katawan na mas mahusay na ayusin ang proseso ng carbohydrate metabolism. Kailangan nating tandaan na ang starch sa daikon ay napakaliit at protektado ito ng maraming fiber. Ang maliit na tip na gusto kong isulat ninyo agad ay, mas bigyan ng prioridad ang sariwang daikon o bahagya lang itong pakuluan o steam, huwag lutuin ng matagal. Ang sobrang pagluluto ay magbabawas sa tibay ng fiber na magpapababa sa bisa ng sugar filtering. Ngunit ang daikon ay kalahati pa lang ng lakas. Ang pinakamaganda sa formulang ito ay ang itlog kapag pinagsama. Maraming tao ang natatakot sa itlog dahil sa kolesterol, ngunit hindi nila alam na ito ang universal key para sa insulin. Tandaan ninyo, manatili kayo para pakinggan ito. Maraming pasyente ang natatakot pa rin sa itlog dahil sa mataas na kolesterol at panganib ng sakit sa puso. Ngunit alam ba ninyo, ang itlog ay isa sa pinakakumpletong pinagmulan ng protina sa kalikasan. Ang PDCIS nito ay isa sa pinakamataas. Ang protina ng itlog ay napakadaling tunawin at i-absorb. Kapag kumain tayo ng protina, naglalabas ang katawan ng mga gastrointestinal hormones, kabilang ang hormones na nagpapataas ng sensitivity ng insulin at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. Kapag ang protina mula sa itlog ay pinagsama sa fiber mula sa daikon, bumubuo sila ng isang matibay na depensa. Pinababagal ng daikon ang bilis ng pagpasok ng asukal sa dugo. Pinapalakas ng itlog ang kakayahan ng insulin na buksan ng mga sel upang tanggapin ang asukal. Ang koordinasyon na ito ay nakakatulong upang hindi biglang tumaas ang blood sugar, isang mahalagang salik para sa mga may diabetes. Ginamit ko ang formula na ito bilang bahagi ng dieta para sa maraming pasyente. Sabi nila, mas matagal silang nakakaramdam ng kabusugan, nabawasan ang pagkikrave sa merienda sa pagitan ng pagkain, at kapansin-pansing stable ang kanilang blood sugar pagkatapos ng almusal. Ang mahalagang payo ko, may isa pang bagay na bihira pang binabanggit. Mas mainam na pumili ng pinakuluang itlog o steamed egg kaysa sa pritong itlog na may maraming mantika, dahil ang mantika ay maaaring magpababa ng sensitivity ng insulin. Ilan sa inyo ang umiiwas sa itlog dahil sa pag-aalala sa kolesterol? Magkomento ng isa upang malaman ko. Ngayon, sigurado akong mas panatag na kayo, tama? Kaya bakit kailangan gamitin ng sabay ang daikon at itlog mula sa pananaw ng tradisyonal na medisina? Ito ay isang napakagandang tanong dahil ang tradisyonal na medisina ay hindi lamang tumitingin sa nutrisyon kundi sa balanse. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang puting labanos, daikon, ay may activating key, pangpapalakas ng enerhiya, reducing accumulation pangpapababa ng pag-ipon, at detoxifying pangtanggal ng lason na mga katangian. Nakakatulong ito upang mawala ang mga bara, lalo na ang pag-ipon ng asukal at taba sa katawan. Ang itlog naman ay itinuturing na nakakatulong sa tonifying blood, pangpapayaman ng dugo, at nourishing yin, pangangalaga ng yin. Ang mga pasyente na may diabetes ay madalas mayroong yin deficiency with blazing fire, kakulangan sa yin na may sumisiklab na apoy, deficient yin and excessive heat, kulang sa yin at sobrang init, at sinasamahan ng qi stagnation and blood stasis, pagbara ng qi at dugo. Ang kombinasyon ng dakon na nagpapa-activate ng qi at itlog na nagpapayaman ng dugo at nag-aalaga ng yin
ay isang balanse na formula na tumutulong sa katawan na alisin ang pag-ipon, i-activate ang qi, at punan ang kakulangan sa pamamagitan ng pagpapayaman ng dugo. Sumangguni ako sa modernong pananaliksik sa tradisyonal na medisina. Ipinapakita ng mga ito na ang kombinasyong ito ay sumusuporta rin sa function ng spleen. Ang spleen sa tradisyonal na medisina ay responsable sa pag-metabolize at pag-transform ng pagkain sa enerhiya. Sa Western medicine, ang spleen ay hindi direktang kasali sa pag-regulate ng immunity at metabolismo. Kapag ginamit ninyo ang dalawang ito ng sabay, hindi lamang kayo kumakain ng pagkain kundi gumagamit din ng isang herbal na lunas na tumutulong na ibalik ang balanse ng buong sistema. Matibay na ang teorya. Ngayon, alamin natin ng detalyado kung paano gawin ang pagkain ito ng tama ayon sa formula upang makamit ang pinakamataas na epekto. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking problema. Maraming pasyente, pagkatapos marinig ito, ay dali-daling nagpakulo ng daikon at itlog at kinain. Ito ang pinakamalaking problema. Ang pagpapakulo sa ganitong paraan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng nutrients sa tubig at hindi nito na-optimize ang absorption. Ang maling paraan ng pagluluto ay hindi lamang magbabawas sa medicinal effect, kundi magiging sanhi rin ng pagkasawa sa pagkain na magreresulta sa mabilis na pagsuko. Ang subok na formula na aking pinagsama-sama at inirerekomenda ay 50,070 gramo ng puting labanos, daikon, katumbas ng 1 medium na labanos na hiniwa ng manipis o diced, 1 pula ng itlog mula sa native na manok o 1 maliit na itlog mula sa manok na pinagbebentahan, walang puti. Paraan ng paggawa. Paghaluin ng mabuti ang hiniwang daikon sa pula ng itlog. Steam sa isang maliit na mangkok sa loob ng halos 10,015 minuto hanggang maluto. Nakakatulong ang pag-steam na mapanatili ang lahat ng nutrients at fiber. Magdagdag ng isang manipis na hiwa ng luya, 4 nag-steam. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang luya ay may warming at activating qi pangpapalakas ng enerhiya na katangian na nakakatulong na magbukas ng gana at sumuporta sa daikon na mas mahusay na mag-activate ng qi. Huwag na huwag magdagdag ng asukal, MSG o commercial fish sauce na mataas sa asin sa pagkain ito. Gumamit lamang ng kaunting asin o soy sauce na mababa sa sodium kung kinakailangan. Ibig sabihin, ang formula ay hindi komplikado, ngunit ang sikreto sa pagiging epektibo nito ay kung kailan ito gagawin at kung ilang beses sa isang linggo. Mamaya, ipapaliwanag ko ng mas detalyado ang golden time. Anong oras ang pinakamabuting gamitin ang pagkain ito upang maputol ang pagtaas ng blood sugar? Ang golden time ay sa umaga, 30 minuto bago ang pangunahing pagkain. Ang mga dahilan. Una, nagpapatatag ito ng blood sugar pagkatapos ng gutom. Nagbibigay ang pagkain ng protina at fiber ng dahan-dahan pagkatapos ng mahabang gabi. Ikalawa, nagpapataas ito ng sensitivity ng insulin bago ang malaking pagkain. Ang pagkain ng itlog at daikon bago mag-almusal ay nakakatulong upang maging mas handa ang insulin ninyo kapag kumain kayo ng kanin. Ang pang-apat na dahilan ay ang pag-optimize ng absorption. Ang umaga ang pinakamabuting oras para sa katawan na mag-absorb at mag-metabolize ng enerhiya. Kung kumain kayo ng masyadong huli, halimbawa pagkatapos ng 9 AM, ang pagkain ito ay maaaring magpabagal sa proseso ng pagtunaw at magpahihirap sa inyo na kontrolin ang inyong tanghalian. Gamitin ito ng regular, 3 beses sa isang linggo upang bigyan ng oras ang katawan na masanay at umangkop. Maaari ninyong salitan ito ng iba pang pagkain sa almusal. Ito ay isang pandagdag na pagkain, hindi pamalit sa pangunahing pagkain. Kailangan pa rin ninyong kumain ng kompletong almusal na may sapat na nutrisyon pagkatapos ng 30 minuto. Madalas nating itanong kung gaano katagal bago makita ang epekto. Mamaya, mas ipapaliwanag ko ng detalyado upang magkaroon kayo ng malinaw na layunin. Kahit na ipinaliwanag ko na ng detalyado, mayroon pa ring 3 pagkakamali na madalas gawin ng mga pasyente. Una, ang paggamit ng inatsarang daikon. Maraming pasyente ang nakikitang mura ang daikon, kaya bumibili sila ng inatsarang daikon. Ang resulta, ang ganitong uri ng daikon ay naglalaman ng maraming asin at pampalasa, at ang pinakamahalaga, naglalaman ito ng hindi maliit na dami ng asukal sa proseso ng pagbuburo at pag-iimbak. Ang pagkain nito ay hindi lamang hindi magpapababa ng blood sugar, kundi magpapataas pa ng presyo ng dugo at magpapabigat sa kidney. Ikalawa, ang paggamit ng pritong itlog. Dahil sa pagiging tamad,
maraming pasyente ang nagpiprito ng itlog sa mantika. Ang resulta, ang mantika, lalo na ang mantika na pinainit sa mataas na temperatura, ay lumilikha ng hindi magandang taba na nagpapababa ng sensitivity ng insulin at nagpapataas ng panganib ng abdominal obesity at mataas na kolesterol. At ang pagtatapon ng pula ng itlog dahil sa takot sa kolesterol, kaya maraming pasyente ang gumagamit lang ng puti ng itlog. Ang resulta, ang pula ng itlog ang naglalaman ng lecithin, isang active compound na tumutulong sa pag-emulsify ng taba at kung saan nakakonsentra ang mahahalagang fat-soluble vitamins A, D, K. Ang pinakamahusay na kalidad ng protina ay nasa pula ng itlog din. Laging gumamit ng sariwang daikon o bahagya lang itong steam o pakuluan at itlog na steam o pakuluan, soft-boiled, upang mapanatili ang buong halaga nito. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Dr. Javier Santos ay nagre-rekomenda lamang ng pula ng itlog at hindi puti ng itlog? Mamaya, mas ipapaliwanag ko ng detalyado ang tungkol sa protina at taba. Bagaman ang tradisyonal na lunas na ito ay napakahusay at napaka-mild, hindi lahat ay nababagay dito. Iba-iba ang kondisyon ng bawat pasyente. Binuo ko ang exclusion map na ito ayon sa underlying medical conditions upang madali ninyong masubaybayan. Pangkat na dapat iwasan. Una, ang mga may malubhang sakit sa bato. Ang daikon ay may diuretic properties at naglalaman ng potassium. Ang protina sa itlog ay kailangang i-metabolize sa bato. Ang mga pasyente na may malubhang sakit sa bato ay kailangang kumonsulta sa doktor bago gamitin upang ayusin ang dami ng protina. Pangalawa, ang mga may gallstones o acute cholecystitis. Ang pula ng itlog ay nagpapagana ng pagkontra ng gallbladder. Sa acute phase, dapat iwasan ito. Pangatlo, ang mga buntis at maliliit na bata. Hindi ito ang pangunahing target na grupo ng aking channel at hindi dapat mag-abuso ng anumang tradisyonal na lunas. Ang pagsunod sa exclusion map ay nakakatulong upang maging ganap na ligtas kayo, maiwasan ang mga hindi gustong side effects, at lubos na makapag-focus sa paggamot ng diabetes. Kung kabilang kayo sa grupong ito, tandaan ninyo ang payo ko. Laging inuuna ni Dr. Javier Santos ang kaligtasan ng mga pasyente. Malamang ay nagre-reflect na kayo ngayon kung mayroon sa inyo ang sitwasyon na ito. Ngayon, alamin natin ang mga tip upang madagdagan ang benepisyo. Huwag kalimutang pakinggan ang buong video upang walang makaligtaan. Alam ba ninyo, ang pagkontrol sa diabetes ay hindi lamang tungkol sa pag-inom ng gamot o pagbabawal sa pagkain. Sa halip na gumamit lang ng iisang gamot, matuto tayong pagsamahin ang mga ugali upang makabuo ng isang komprehensibong sistema ng pagtatanggol para sa ating kalusugan. Kailangan nating gumamit ng iba't ibang mekanismo, pagkain, ehersisyo, at pagpapahinga. Kasama ang steamed daikon at itlog sa umaga, gusto kong irekomenda sa inyo ang dalawang simpleng ugali na madaling gawin ngunit may napakalaking epekto, halos doblehin ang bisa ng mga tradisyonal na lunas. Una, ang belly breathing paghinga gamit ang tiyan sa loob ng 15 minuto pagkatapos ng pangunahing pagkain, umaga at tanghali. Ang belly breathing o diaphragmatic breathing ay nakakatulong na i-activate ang parasympathetic nervous system. Ang sistemang ito ay nakakatulong sa katawan na mag-relax, bawasan ang stress, at indirektang makakatulong na bawasan ang insulin resistance sa pamamagitan ng pagbaba ng stress hormone na cortisol. Isipin ninyo na kapag kayo ay stressed, tumataas ang blood sugar, at kabaliktaran, ang belly breathing ang susi upang balansehin ang sistemang ito. Kailangan lang ninyong umupo ng tuwid, ilagay ang kamay sa tiyan, at huminga ng malalim, umalsa ang tiyan, huminga palabas, lumubog ang tiyan. Gawin ito ng dahan-dahan sa loob ng 15 minuto. Pangalawa, ang pagbabad ng paa sa maligamgam na tubig na may luya sa loob ng 15 minuto sa gabi, bandang 7 p.m. hanggang 9 p.m. Ang pagbabad ng paa ay isang ugali sa pangangalaga ng kalusugan na matagal nang ginagawa ng ating mga ninuno. Ang talampakan ng paa ay may maraming acupuncture points at ang maligamgam na tubig na may luya ay nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at vasodilation. Ito ay napakahalaga para sa mga pasyente na may diabetes dahil ang mahinang sirkulasyon ng dugo ang pangunahing sanhi ng mapanganib na komplikasyon tulad ng pamamanhid ng mga kamay at paa at diabetic foot ulcers. Ang pagbabad ng paa gabi-gabi ay hindi lamang nakakatulong sa mas mahusay na pagtulog kundi isang paraan din upang protektahan ang ating mahalagang mga paa mula sa malayot. Ang dalawang ugali na ito ay libre.
Hindi kailangan ng gastos, ngunit ang benepisyo ay napakahalaga. Sinusuportahan nito ang mekanismo ng metabolismo, nagbabalanse ng emosyon, at pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo. Hinihikayat ko kayong subukan ito ngayong gabi. Magsimula sa pagbabad ng paa sa maligamgam na tubig at pagkatapos ay gawin ang belly breathing ng dahan-dahan. Mapapansin ninyo na ang kalidad ng inyong pagtulog ay kapansin-pansing bumubuti pagkatapos ng ilang gabi. Sa puntong ito, sigurado akong mas panatag na kayo. Gayunpaman, anumang solusyon ay nangangailangan ng pag-iingat. May isa pang bagay na bihira pang binabanggit. At iyon ay kung paano makikilala ang dalawang senyales na kailangan ninyong huminto agad sa paggamit ng tradisyonal na lunas na ito. Tandaan ninyong pakinggan ng mabuti ang sumusunod na checklist. Upang matiyak ang ganap na kaligtasan at pinakamataas na bisa, binuo ni Dr. Javier Santos ang isang checklist ng 5 pangunahing bagay na kailangan ninyong tandaan at gawin agad. Ito ang mahahalagang punto upang makilala ang mga gumagamit ng epektibo at ang mga gumagamit ng mali. Una, gamitin ito sa umaga bago mag 9 a.m. Ang tamang paraan ay laging gamitin ang pagkain ito sa umaga 5,009 a.m. halos 30 minuto bago ang pangunahing pagkain. Ito ang oras na ang katawan ay pinakamahusay na nag-absorb at nangangailangan ng suporta sa metabolismo. Karaniwang pagkakamali, kumain sa gabi o bilang merienda na hindi sa tamang oras. Ikalawa, ang tamang dami at paraan ng pagluluto. Ang tamang paraan ay gumamit lamang ng 50,070 gramo ng puting labanos at isang pula ng itlog mula sa native na manok. Laging i-steam upang mapanatili ang buong fiber at protina. Karaniwang pagkakamali, pritong itlog, gumamit ng masyadong maraming daikon na nagpapataas ng hirap sa pagtunaw o gumamit ng masyadong maraming asin at asukal. Pangatlo, ang exclusion map at 2 senyales na kailangan huminto agad. Binibigyang diin ko na kahit na natural na pagkain ito, kailangan ninyong subaybayan ang reaksyon ng inyong katawan. Mga senyales na kailangan huminto agad kung nakakaramdam kayo ng kakulangan sa ginhawa sa tiyan, matagal na pagtatae o pantal at pangangati pagkatapos kumain. Ito ay mga senyales na hindi tinatanggap ng katawan o may allergy kayo. Huminto agad at lumipat sa ibang pamamaraan. Pang-apat, ang timeline at ang oras na kailangan magpatingin sa doktor. Binibigyang diin ko na ang tradisyonal na lunas ay pandagdag lamang. Oras na kailangan magpatingin sa doktor. Kung regular ninyong ginamit ng 3 beses sa isang linggo, patuloy sa loob ng 3 linggo. Ngunit ang blood sugar, pagkatapos kumain, ay walang senyales ng pagpapabuti. Bumaba ng mas mababa sa 0.5 ml. Ibig sabihin nito ay kailangan ng ayusin ng doktor ang kasalukuyang gamot ninyo. Pang-5, ang forbidden zone at safety misconception. Malakas na babala. Huwag na huwag mag-expect ng sobra sa anumang tradisyonal na lunas. Ang pagkain ito ay pandagdag. Kailangan ninyong ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot ayon sa reseta at pagturok ng insulin ayon sa payo ng doktor. Ayon sa standard guidelines, hindi ninyo ito dapat gamitin bilang kapalit ng paggamot o basta na lang tumigil sa pag-inom ng gamot. Ang pag-unawa sa 5 puntong ito ay nakakatulong upang mapakinabangan ninyo ang natural na halaga ng tradisyonal na lunas at protektahan din ang kaligtasan at bisa ng paggamot. Sa 5 puntos na ibinahagi ko, alin sa mga ito ang sa tingin ninyo ay madalas ninyong nagkakamali? Magkomento ng numero upang masagot ko pa ang inyong mga tanong. Matapos ang paglalakbay na ito, mula sa siyentipikong mekanismo hanggang sa tradisyonal na medisina, nagkaroon kayo ng isa pang masustansiya, mura at epektibong pagkain upang kontrolin ang blood sugar pagkatapos kumain. Natutunan natin kung paano gawing kaaway ang akala natin ay kaaway, ang daikon upang maging mandirigma laban sa diabetes. Nakakatulong ito sa inyo na malutas ang 2 pangunahing problema, pagpapataas ng sensitivity ng insulin salamat sa protina ng itlog at pagpapabagal sa pag-absorb ng asukal salamat sa fiber ng daikon. Alam kong mahirap na ang buhay ng isang pasyente na may diabetes. Hindi na natin kailangan pang pahirapan ang sarili sa matinding pagbabawal sa pagkain, kundi kailangan natin ng mga praktikal na solusyon na madaling gawin at kayang panatilihin sa mahabang panahon. Ang pinakamalaking tip na ibibigay ko sa inyo sa dulo ng video na ito ay, huwag lang gamitin ang formula na ito bilang isang lunas, kundi gawin itong isang ritual sa umaga. Isipin ninyo,
ang isang mainit na mangkok ng puting labanos at itlog na nagbibigay ng enerhiya para sa buong araw. Susubukan ninyo ba ang pagkain ito bukas ng umaga? Umaasa akong makakatanggap ng feedback mula sa inyo. Magkomento ng nasubukan ko na upang ibahagi ang inyong resulta. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang video na ito, pakisubscribe upang lumago ang channel. Mas mahalaga, ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na may diabetes. Ito ang paraan upang sama-sama nating maisakatuparan ang misyon na tulungan ang mga Pilipino na maging mas malusog. Nilinis na ninyo ang inyong blood sugar, ngayon ay kailangan ninyong protektahan ang pinakamahalagang organ, ang kidney. Sa susunod na video, ibubunyag ni Dr. Javier Santos ang 7 uri ng tradisyonal na inumin na naglilinis ng kidney at atay. Ito ang magiging solusyon sa komplikasyon ng diabetic nephropathy. Tandaan ninyong mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na video.